Hello Aries, mid-month January 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. We'll be straightforward sa ating reading, hopefully, para sa mga Aries. Anong maiiwan natin para sa kanila? Mid-month January 2024. Anong kailangan nilang marinig? Message. Aries. 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 Tayo po ay live na live ngayon sa FB. Ayan. Hello. Pamaya-maya babalikan ko kayo. The Three of Wands reverse. Okay. Four of Swords reverse. The Ten of Wands. Okay, may umaangat na dito. In the Hierophant. Aries. Anong binalik yung tanong, anong ramdam nyo ngayon? May ba? May pagkapagod, pagka-drained. It could be physical, mental, emotional. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, Pero medyo may struggle, may ilang bigat kayong dalahin ngayon. Na para sa ilan, keep in mind, okay? Tayo po ay general message. Just only take what resonate pa rin. Para bang, kasi ito baka napaka-natural naman din. Yung ilang bigat na ito, yung ilang responsibility, obligations nyo sa buhay, mapapamilya man, buhay karera, relasyon, o pera. May ilang, parang, ito, dagan kayo nung ilang pagsubok or ilang obligations na ito. May ilang pasan, dagan, Moonchild. May ilang pasan or pasanin, isipin na dito, maaaring at one point, ngayong mid-month, January, maramdaman nyo yung pagkapagod. Pero, why I'm getting a message dito na merong pag-boost nung inyong energy pa rin, gaano man parang ka-struggle, lalo pa kung nitong mga nakalipas na araw ng taon, unang araw or linggo ng taon, parang ang low-key nung mga pakiramdam nung itinakbo nito, tahimik lang, wala masyadong progress. This time, mid-month, higit yung mararamdaman yung productivity. Kahit na, uulitin ko, meron pa rin pasanin. Parang aangat pa nga, mula dito sa ilang bigat na ito, aangat yung inyong kumpiyansa sa inyong mga sarili. Or maybe yun po yung mensahe na kailangan yung marinig na, kasi parang tuturuan lang kayo nito ng buhay. Tinuturuan kayo ng buhay kung paano nyo pangahawakan ang inyong sitwasyon, gaano man kahirap, gaano man hindi ka komportable. Kasi once na kinaya mo yan, the Ten of Wands, malapit ka na. Andito ka na, marahil, papunta ka na ngayong mid-month doon sa resulta. Hindi po yung posible na may bagong simulain. If ever mag-apply man ito, tayo general reading sa trabaho. It could be an offer. Job offer ba ito? A promotion. May pag-level up pagdating sa iyong profession. I-claim na po natin yan. Gaano man po yan kataas, kaliit, kalaki. Sa realidad po, tayo pa rin ay magkakaiba ng posisyon, sitwasyon. Pero mas umaangat din po dito yung practicality and yung pagiging realistic mo pagdating sa iyong buhay paggawa. Kasi nga medyo hindi ganun kagaanan or merong ilang katagalan nitong mga unang araw ng taon. And this time, mas wise na kayo sa pagbuo or sa pag-manage ng inyong situation. Mas magiging careful kayo sa inyong mga galaw, especially kung meron mang something bago talagang umangat. Dahil parang meron kayo ditong sa higit na practical, meron po kayong hinahabol na ilang pagdating sa pera, bayarin ba ito? Or trabaho, proyekto, gawain, merong paglisan dyan. I mean, pag-alpas, pagtatapos, mabibitawan nyo na yan. Marirelease nyo na yung ilang paghihirap na yan. In time, ngayong mid-month. At dyan, merong opportunity po na naghihintay para sa inyo. Dahil naghirap kayo sa kabila ng pagkapagod, pagka-drained nyo,
merong resulta, Aries. Hindi na babaliwala, okay? Yung patuloy mong iniiwanan ng effort sa iyong buhay paggawa. Nare-recognize ka. Okay? The Hierophant, papakiramdaman mo lang ang iyong sarili. Sundin mo kung anong sinasabi ng iyong sarili, ng iyong puso. Okay, physically, mentally, emotionally. Yes, may ilang delays. Ito, additional, final message. Meron ako nakikita dito ang pagbibigay din po para sa mga Aries na may kaugnayan sa katrabaho or kaibigan ba ito? Na parang merong pagkaklaro. Merong something sa part na yun kung saan malilinawagan ka sa ilang ganap. Just only take what resonates. Alam ko hindi mag-a-apply ito para sa lahat, pero parang meron kang mapagtanto or makikita mo na yung katotohanan or ilang dahilan na pwedeng marinig ngayong mid-month, January 2024, Aries. Hi Taurus, mid-month, January 2024. Ito na po ang inyong reading. Will be straightforward. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Taurus, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Taurus, mid-month of, ayan. Okay, the Four of Wands ay narito. Temperance card, at pa tayo dyan. Sige. Taurus. The Strength. Okay, add na natin itong isa dito. The Sun. And the Magician. Okay, so Taurus. May pagkakumpleto ako nakikita dito. Or, for some of you, meron kayong kinukumpleto, inaayos, inaasikaso, ayan. Maaring dyan mag-apply yung ilang sitwasyon na may kaugnayan sa travel, unang-una na po, or trabaho, your family. At dito maaring may pagkainip pa nga kayong maramdaman at one point, or naramdaman nyo na ito somehow at the center of your cards ngayon pa lang, na sandali, ang tagal ng proseso. Pero Taurus, etong inayos nyo, ito add ko pa, kasi Four of Wands ay narito. It could be about travel rin, again, or celebration, party, event, wedding. Meron po ba kayong inaayos na ilang dokumento? Ayan, travel documents, or even marriage, or about sa end. Kasi may pagkakumpleto dito, guys. The Magician is here. Kumpleto rekado na kayo. Or, kinukumpleto nyo ito. Or makukumpleto kayo ngayong January 2024, mid-month. At dito angat yung kalakasan nyo, yung enerhiya nyo, naggampanan at patuloy na magpatuloy sa buhay. Andito po yung inspirasyon. Para kayong ngayon, ang saya lang. Parang ang dami yung inaayos. Patungo ito sa higit nyong magagandang potensyal sa buhay, relasyon man, or sabi ko nga po, pera man ito, work, parang meron pang long term yung nakikita ko rito. Parang ang dami yung gustong bigyan ng pag-aksyon. The Sun is here. Parang umaangat yung paniniwala na napakaganda. Yung paniniwala nyo sa buhay, sa hinaharap. Andito yung determination nyo, yung motivation and concentration na patungo sa inyong hinahangad pa sa buhay. May pagkaseryoso rin. Nang at the same time, sabi ko nga po, may enjoy, nag-e-enjoy. So, sa mas practical, maring talagang merong party kayo ngayon. Or inaayos na party kahit sa simpleng ideya or plano, travel. Okay? Kung meron kayong hinintay na, o inaasikaso na pagbiyahe, kahit ano po ito, it doesn't matter naman kung ito ay long or short trips, pero patungo kayo doon. Dito kayo higit na lalakas. Andito yung inspirasyon nyo. Or maybe isang mensahe ito na mag-enjoy naman ngayong mid-month, ngayong January. Lalo pa kung alam nyo naman na deserve nyo rin ito. Mula dito sa ilang kinumpleto nyo.
patuloy niyong tinutugunan at hinaharap na obligasyon at responsibilidad sa buhay. Labas-labas rin, parang gano'n nakikita ko dito. Enjoy. At positive lang. Ngayong mid-month, January 2024, Taurus. Hello. Hi Gemini, mid-January 2024, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensahe gabay lamang po. Will be straightforward para sa ating reading ngayon. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, Gemini, mid-January 2024, message. Gemini. Okay. The Eight of Cups. Gemini. Okay, may ilang cards na dito. 8, 5 of Cups reverse, the Emperor reverse, and the Strength card. Reverse. So, nakakuha tayo ng ilang reversal cards, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay actually. Para bang susubo kayo dito ulit eh. Meron kayong ito puro pag-aasikaso, unang buwan. Mid-month, January, para sunod-sunod yung na-mention kong pag-aayos ng ilang bagay-bagay na may kaugnayan sa mas praktikalan nyo po kung meron kayong inaayos na proyekto or dokumento or even relasyon. The 5 of Cups, 8 of Cups reverse. Meron na kayo nakikita dito ng reconciliation for some of you. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading. May pag-aayos or meron kayong maayos na koneksyon. Especially kung nakaramdam kayo ng kahit sa simpleng tensyon itong mga unang linggo or araw ng taon, mas maunawaan nyo ngayon yung inyong sitwasyon or yung point of view ng taong inyong medyo hindi nakasabay. It could be someone mature or older than you. It could be your boss, kung ito ay may patungkol sa trabaho or workmate. Merong ilang tension sa part na yan, but at the same time, para bang mensahe rin ito, no? Kasi baka, di ba ang hirap mag-work? Totoo yan. Ang hirap magtrabaho na meron tayong ka-tension, ka-conflict. Parang yun yung sumasagi sa isip mo, kahit anong iwas mo, papasok at papasok sa isipan dahil syempre pa hindi okay na nakakaramdam tayo ng hindi okay. Pero guys, it's okay not to be okay, yes. Pero huwag niyong tambayan ito. Napakahalaga, especially kasi iba-iba tayo po sa realidad ng posisyon, sitwasyon. Kung hindi niyo makontrol talaga itong connection na ito or itong taong ito, it's okay to pause, to step back. Huwag niyong damdamin masyado, okay? Kasi the Strength card, reverse, maaaring nakakapanghina ang ilang bagay na pwede niyong maramdaman emotionally, especially. Pero ulitin ko po, may kaayusan dito, may magkakaroon ng pagkaklaro. Hindi man ito ganun agad-agad, pero huwag kang mag-alala. Okay, maayos to. Para bang mag-grant ito ng solution or mabibigyan ito ng something positive outcome. Positive lang tayo. Okay? Okay. So, kung sa mas practical pa, kung meron kayong New Year's resolutions na ginagawa ngayon pa lang at pinaninindigan or nais panindigan or nagpa-practice na kayo sa ilang gusto nyong bigyan ng pagkaksyon ngayon pa lang, maaaring ito yung ilang natengan yung New Year's resolutions nitong mga nakalipas na taon, this time. Why not? Susubok kayo ulit. Okay, sa mas practical, kung ito ay patungkol sa inyong mga personal na hangarin, or kung ito po ay may patungkol sa pera, maaaring meron kayong babalikan, or meron kayong aayusin sa part na yan, kung saan dalawa lang ito, kayo ay mababayaran, makatatanggap ng something mula sa ibang tao, or kayo itong magbibigay, okay? Kayo itong makakapag-provide. At mawawala na itong ilang tensyon or ilang isipin sa madaling salita dahil mababayaran na. May magandang opportunity when it comes to money sa akin nakikita. May financial news. It could be unexpected na siyang magpapalakas, magpapaangat ng inyong energy ngayong mid-January 2024 para sa inyo, Gemini.
Hello Cancer, mid-January 2024, mid-month, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. We'll be straightforward sa ating reading. Anong maiwan natin para sa mga Cancer? Cancer, anong maiwan natin para sa kanila ngayon? Message. Cancer. Maangat. Sige. Okay. The Chariot, the Judgment card. Okay. Lumidikit yung baraha. Reverse. The Princess of Pentacles. And the Temperance card. Okay. Sumaling ang ilan sa inyo bilang Cancer ay higit na nagbibigay ng priority o yung inyong mga attention right now ay higit na nasa family, or kung kayo in a relationship na, or may asawa na, maring dyan nagbibigay din yung inyong mga tuon para sa kanila. Maring meron kayong talagang, kumbaga, extra focus, may extra something sa part na yan, nakakailanganin kayo, or kinakailangan kayo ngayong mid-January. Okay, so ano lang din dito guys, patience is the key here. Lalo pa kung talagang parang you will feel needed sa ilang taong ito sa inyong paligid. Pero, the Temperance, andito naman balance kayo ngayon. Mas kalma. At hindi papaangatin. Minsan kasi sa Cancer, myself, pare-pareho tayo. Mga katokayo ko kayo. Minsan highs or lows, diba? Yung ating emotions. Pero this time, nakikita ko naman na mapangahawakan nyo ang ilang sitwasyon. May something serious pa nga kayo Gaano man parang ang daming gawain or ang daming mangailangan sa inyo ngayong mid-January, mas better na kayo dun sa pwedeng expectations nyo sa tao, sa sitwasyon, sa relasyon. Kalma. Okay? Princess of Pentacles, Temperance. Kung meron kayong hinihintay na pagkaklaro, or meron talagang hinihintay na bagay, or pera talaga ito, parating po ito sa inyo. It could be unexpected. May parating. Lalo pa kung talagang medyo na-delay ito, or natagalan yung pagpasok sa inyong buhay. Pagpasok sa inyong buhay. Guys, parating ito sa inyo. Ito na. Marahil meron kayong hinihintay talaga. Kung hindi dumating ang inyong mga pa-bonus nitong December, ito na. Parating na. I-claim na po natin ito. Okay. This is something na, ito parang naka-ready na rin yung ilang Sabi ko nga baka yung extra focus nyo sa inyong loved ones, family or relationship man ito, yung something na papasok na good news, financial news, ay para rin sa kanila. Naka-ready na yung ilang bayarin bago pa man dumating yung pera. Pero, matutugunan, maharap niya yung ilang obligasyon ng may pagkakalma at ng may balance. Ngayong January, mid-month 2024, para sa inyo, Cancer. Hi Leo, mid-January 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Leo, mid-January, mid-month 2024, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Leo. Wait. Justice card, the King of Swords. Add pa tayo dyan. Meron kayong matatanggap na deserve nyo ngayong mid-January. Meron kayong hustisya, yung justice. Especially kung talaga to, the King of Swords. Sa mas practical, ay meron kayong nilalakad na ilang dokumento. Legal documents pa ito. Hindi po isang legal advisor ang Moonchild, simpleng tarot card reader lamang po tayo. Medyo mailap na yung baraha. Diyan pa lang kasi sa dalawang yan, sapat na. Makukuha niyo yung hustisya ngayong mid-month of January. Sa mas practical, kung meron kayong naasikaso ng ilang documents.
Hindi man ito about legal, it could be about travel, or sa ilang personal agenda nyo in life. Uy, 6 and 6. Money. It could be about money. Or, kung hindi legal advisor ang Moonchild, hindi din po isang medical advisor or any health professional ang Moonchild. Ano po, simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero, nag-highlight din po kasi dito yung inyong kalusugan, ang inyong pakiramdam. Or maybe isang message po ito na meron kayong tatalikuran na. Ngayon pa lang, especially kung meron talaga kayong gustong ayusin or maibalanse, the justice card ay narito sa inyong buhay. Physically, mentally, financially, bilang yan po yung umangat dito. Pagpaplanuhan. Bibigyan na ng pag-aksyon, okay? Paangatin yung determination, yung pagiging action-oriented ng mga Leo. Dahil walang imposible sa inyo. Balance. 6 of Pentacles. Kung saan kasi kapag napanindigan nyo ito, yung mga hangarin nyo ito, personal goals, kalusugan man or pera, higit nyong matutugunan, magagampanan yung ilang responsibility na meron kayo sa inyong buhay. Justice card. King of Swords. If this is about your work, 6, ang ganda kasi nito. Okay. I know ito magiging sabihin, maaaring, ang ganda nung ma-mention ni Moonchild, pero may pag-level up sa trabaho para sa mga Leo. May pag-increase ng income ba ito, ng inyong salary? I-claim na po natin yan. May something positive when it comes to your career. I-claim na natin, lalo pa kung mag-apply na po yung pagiging action-oriented nyo na aking na-mention, yung paglaban nyo, yung pakikisuong nyo sa buhay, paggawa, trabaho, nitong mga nakalipas na buwan ng 2023, this time, ito na. Mas makikitaan kayo ng kagalingan, mas may pag-angat, maring pahintulutan na kayo ng nakatataas, or it could be your boss or a client po ito kung kayo yung mga self-employed. Pahintulutan kayo na maipakita pa yung kakayanan nyo or kung ano pang kaya nyong gawin. Mabibigyan kayo ng pagkakataon to step up or to level up your possession. May pagka-busy, yes, pagdating po sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, pero hindi yan nababaliwala. Meron at meron yung something balik. Lalo pa kung may babalanse mo lang. Bilang Leo, tiwala lang. Okay? Paangatin nyo yung inyong mga confidence sa inyong mga sarili. At isa pa, no? Babalikan ko lang about sa health. Especially kung mag-apply yun ngayon pa lang. Na meron kayong kung meron kayong talagang visible pain na. Visible pain. Yung talagang iniindan nyo na ito na dahil nga sa busy sa buhay, trabaho, or sa inyong pang-araw-araw na gawain, hindi nyo masyadong napapakiramdaman ng sarili. Then, eto, take some time off your busy schedule na kayo naman sana din. Ibigay nyo yung justice, yung alam yung deserve nyo para sa inyong sarili. This is the best time, mid-month of January 2024, to check in your health. Pakiramdaman, your physical, mental, ano ba yung medyo hindi kayo nagbabalance dyan? Or medyo kailangan yung bigyan ng priority. Kayo naman sana din. Self-love and self-care din para sa inyo ngayong mid-January 2024, Leo. Hi Virgo, mid-month, January 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo, para sa buwang ito. January 2024, mid-month na tayo, napakabilis. Kuha tayo ng ilang messages para sa mga Virgo. Message. Virgo. Para sa mga taong maring makapakinig nito, ano maiwan natin para sa kanila? Virgo.
Uy, kumpol na silang bumagsak. The Four of Cups, the Ace of Pentacles, Eight of Wands reverse, the Judgment. Okay. So, the Eight of Wands, this indicates travel. Kanina merong nagtanong. Live na live po pala tayo ngayon sa ating FB, ano. Meron akong naalalang Virgo, kung hindi ako nagkakamali, may nagtanong about travel, kung saan medyo nakaramdam ng kabagalan. The Eight of Wands reverse, isang indikasyon yan na merong ilang kabagalan when it comes to travel. So, dyan po pumapasok ang lahat na. It doesn't matter kung ito ay long or short trips. Tayo po ay general message. Pero, pwedeng may kaugnayan din po yan sa ilang. Sa mas practical, ilang inaayos nyo ng travel documents, your visa, passport. Eto na. Medyo mabagal pa rin, yes. Pero, hindi po yan nakastock. Umuusad po yung proseso at pagkatiwalaan ito. Okay? Judgment card, may kaliwanagan na. Okay? Mas higit mong mararamdaman yung proseso this mid-month. I-claim na natin yan. Na parating sa inyo yung magandang balita na may kaugnayan dito. Especially kung mag-apply po talaga na meron kayong inaayos or inaasikaso. May bagong simulain ang naghihintay para sa inyo. Kumbaga, meron ng bagong pinto. The Ace of Pentacles, the Judgment, kita mo may pinto siya. Bagong pinto ng opportunity, ang kakaway. Kakatok patungo sa inyo. Pero, pinapalalahanan ka pa rin dito ng cards, Virgo, na lalo pa kung ito na yung resulta. Or kahit paano, meron ka nang makitang paggalaw. Kalma. Huwag masyadong magmadali. Pamilay-nilayan ng sitwasyon. Papunta ka dun. Kaakibat lang talaga nung mga bagay-bagay na ito ay yung ilang kabagalan po na pwede mong kinakaharap or nararamdaman right now. Ace of Pentacles, Judgment card. When it comes to relationship, may something bago. It could be someone new, especially for those who are nasa LDR, long distance relationship, bilang na-mention na rin natin yung travel. May something sa part na yan. May something news kang matatanggap or may something bago sa inyo sa ngayon. Or single, merong makikilala sa abroad, or nasa ibang bansa. Nasa AFAM. Ayan. Ang pag-asa. Charing. Hindi. Pero may something bago sa love life. Kung ating i-relate ito, parang may pag-usbong. May pag-angat ng bago. Ng ilang new beginnings when it comes to love. Or for those who are in a relationship, married na, the Judgment card, Ace of Pentacles, the Four of Cups, guys, may paglalim. Okay, may paglalim na papapikit pa ako. May paglalim pagdating sa inyong mga love sector. Ito regardless na, no matter what your relationship status ngayon, ang ganda nung may pagka-serious, na may pagkakalma, na exciting ang buhay pag-ibig ng mga Virgo. Patungo kayo doon sa mas connection na malalim talaga, na hindi maalok. Wow! Mas seryoso na kayo when it comes to love. Or other messages, the Judgment card. Why I'm getting a message? Lalo pa para sa ilan na naghihintay ng positive or maging positive. Yes po. Maring merong baby blessing tayo nakikita dito. Merong, sabi ko nga, new beginnings sa inyong connection. Ito, hindi isang papunta po ito sa medical advice. Simpleng tarot card reader lamang po ang Moonchild. Pero merong someone, maaaring mag-add to sa inyong pamilya, merong mag-add up, hindi man ito mag-apply sa iyo mismo, the Four of Cups ay narito, ay maaaring mag-apply sa ilang tao sa inyong paligid, your loved ones. May something magpo-positive, something news when it comes to a baby, or something rebirth or birth, may something bago. Okay? So, puro bagong simulain, magandang pag-usad, may progreso. Gaano man minsan parang pakiramdam mo ang bagal ng mga bagay-bagay para sa'yo. Pero umaandar ka. Kalma lang.
tiwala lang, positive lang para sa inyo ngayong mid-January 2024, Virgo. Hi Libra, mid-January 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Libra, anong may iwan natin para sa kanila? Mensahe na kailangan nilang marinig ngayon. Message, Libra. Para sa mga taong makapakinig nito, anong may iwan natin para sa kanila? Libra, Libra, Libra. Okay. Paisa-isa. Okay. The Hermit, the Star, reverse. The Six of Swords, reverse. So, more on reflection yung aking nakikita dito. Parang meron kayong gustong meron kayong gustong takbuhan na problema or takbuhan na gawain, trabaho, relasyon. Pero maybe isang message ito for some of you. Ito yung una kong nakita dito at naramdaman. Para sa mga Libra, maaring meron kayong pinagdadaanan na kung saan ay kailangan nyo munang pagnilay-nilayan. Ngayong mid-month, this is not the best time na bumuo kayo ng something major or big decision ito when it comes to your relationship, family. Okay? Kasi parang kailangan nyo munang iproseso ito sa inyong isipan ng mabuti nang hindi nyo minamadali or hindi nyo binibigyan ng control. Let it flow, let it be. Pero syempre paano? Guys, I will be honest, meron dito ang parang pagtalikod sa ilang, sabi ko nga, hindi sa tatakbuhan nyo, kung ano man itong mag-appear na sitwasyon ngayong mid-January. Pero para bang mas careful na lang kayo, or maybe isang message po yun na seryosohin yung bawat mag-aksyon. Hindi kailangan laliman yung bawat na mention ni Moonchild, pero yung bawat action nyo, bawat paggalaw nyo, sa bawat proseso ng buhay na ito, sa anumang sektor, general message tayo. Aalalayan ng sarili. Paangatin nyo yung inyong mga dahilan kung bakit yun yung gusto nyong pagtuunan ng focus, ng enerhiya. Para bang kasi dito, gusto ito sa mas practical. Maring para sa ilan, low-key lang ngayon. Meron kayong ilang pinaghahandaan or inaasikaso ng tahimik lang, tinatrabaho, or meron kayong iniimpok, pinag-iipunan, or nag-iipon lang talaga kayo ng enerhiya para matugunan itong ilang gusto nyong pag-aksyon na gawin sa mga susunod na buwan ng taon na napakaganda. Kumbaga, hindi kayo pasugod. Although palaban naman kayo, kasi Libra, you're all about balance. At yung parang hindi ko na kailangang iiwan na advice para sa inyo. Kasi yung bawat action nyo as a Libra, talagang pinag-iisipan nyo muna. Pinagpaplanuhan. Hindi basta-basta. Pero umaangat, nagbibigay diin ngayon. Na it's okay to pause, to step back. Lalo pa kung parang hindi pa kaya ngayon, or hindi pa buo ngayon, unti-unti. Basta panatilihin mo lang din, panatilihin yung tiwala na meron ka sa iyong sarili, yung positive mindset, kasi medyo may pagka-isolate yung feeling ko dito. Parang gusto niya lang muna talagang mapag-isa or higit na magkaroon ng me time or private time ngayong mid-month. Ito, iba-iba rin naman tayo sa salitang private time or private moments. Maaaring ito ay may kaugnayan sa ilang taong malalapit sa iyong puso. Gusto mo lang munang mag-focus doon. At kasi as a Libra, sociable naman kayo Pero kung sa mas practical, hindi muna kayo mag-yes sa ilang offer or sa ilang opportunity, sa ilang invites. Kasi mas better na kayong mag-isip ngayon, mas may pang long term, mas seryoso, mas mature.
Kaya, dito muna kayo sa paraan nyo na alam nyo kumbaga, may pang long term, may longevity, mas sustainable. So, maganda kasi isa-isa lang. May panahon para sa pagsasaya, may panahon para sa kalungkutan. Kalungkutan hindi. Minsan damahin mo rin yung iyong emosyon, Libra. Napakaganda ng pagkakataon na ito para pag-alayan mo ang iyong emotions o yung nararamdaman mo ngayon. Yung ilang plano mo sa buhay, huwag kang masyadong ma-pressure. Kasi pag nape-pressure tayo, dyan nagkakaroon ng tension at nagkakaroon ng feeling natin ay nahuli na tayo, yung gano'n. Especially para sa mga youngsters, mga Gen Z na nakikinig ngayon, if ever, parang yung pressure ng buhay, kailangan andun ka na. Parang gusto mong makita agad yung resulta, syempre pa, pero hindi ganon. Okay, isa-isa lang. Take everything one step at a time. Huwag kang ma-pressure mula sa ilang opinion, komento, na pwede mong marinig sa ilang tao. Okay? Focus ka lang muna dito sa mga goal mo, kahit sa simpleng ideya or pagpaplano. Wala kang ibang higat na kakompetensya dito, kundi ang iyong sarili. Kung kinakailangan mo munang pagnilay-nilayan ng buhay, gawin yun sa paraan na alam mo ay kaya mo at kung saan ka higit nalalakas at mas mag-i-improve, gawin yun. Ngayong mid-month, January 2020, patapos na lang, nagbakal pa ang moonshot. Ngayong mid-month, January 2024, Libra. Okay. Hi Scorpio, mid-January 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kulang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo. Ngayong January 2024, mid-month, napakabilis ng araw. Kakasimula lang ng taon, nandito na tayo, magtatapos na ulit ang unang buwan. Laban na natin to. Live na live po tayo ngayon sa ating FB. Okay. Scorpio, para sa mga taong maaring makapakinig nito, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Scorpio. Scorpio, ayan. May ilang cards na. The Ace of Pentacles. 9 of Cups. The World. 9 of Pentacles, the World. May pag-highlight dito when it comes to travel. Money. Travel, money, or ilang connections nyo. Knight of Cups. Okay. So, for some of you, Scorpio, maaaring yung interest nyo ay yung pangarap, yung goal nyo ay nasa pag-usad. Siyempre, paano? Sa paggalaw, may movement. Sa patuloy na movement and development ng iyong buhay, life in general. Pero unang-una, nagbibigay diyan dito sa travel, education, religion. Kung i-relate ang mga bagay-bagay when it comes to astrology rin. Kasi the world, nag-i-indicate ito ng unang-una na yung travel. International trips, especially for some of you. May something sa part na yan na kung saan mas maangat po yung pagiging future nyo. Mag-isip, futuristic, na napakaganda. May ilang plans, 9 and 9. Patungo kayo sa inyong mga pangarap, yung goal, yung inyong mga hopes and wishes ngayong mid-month pa lang. Kahit sa simpleng ideya or pagpaplano pa lang ito. Ito, Ace of Pentacles. This one is in reverse. So, meaning to say, sa mas practical, yung opportunity na ito, hindi sa lahat ng pagkakataon ay dumarating ng kusa para sa lahat. Tayo ay general message. Pero kung andito po, katabing-katabi kasi nito, yung pangarap mo, yung goal mo, ilaban mo ngayong mid-month of January. Alin man doon sa aking ilang na-mention, ano po, kung about ito sa education, sa iyong pag-aaral,
Kahit sa simpleng, ano ba yung mga nauso ngayon, practices or ilang, ano mang tawag dito, naghahang ang moonchild. Yung ilang, kahit short course ito, why not? Or ilang pagiging feeling student, ano daw. Parang andito kasi yung ilang learnings na gusto nyo pang makamit, matanggap, matutunan sa buhay. Mas gusto nyong mapalawak yung inyong connection or inyong mga kaalaman na napakaganda. Ito yung umaangat sa inyo, yung pagiging open-minded sa mga situation o relasyon man ito. Okay. Nine of Pentacles, Knight of Cups. Ito, medyo napahang ang moonshot. Merong someone dito na kung saan hindi man ito kahit sa simpleng tension lang, kung saan parang meron akong nakikitang pagkaselos. Kasi ikaw itong maaring nakikitaan niya rin. Hindi man ito pagkaselos totally na gusto niya, inis siya or may galit, Could be parang nasa-challenge siya doon sa kakayanan mo na nakikita niya. Okay? Maaring meron or wala kang ideya dito. Pero kasi umaangat sa'yo yung pagiging, open mo lang, pagiging matalino mo, hindi mo pa man yan ma-realize sa yung sarili, yung diskarte, yung ikaw. So, dito hindi maiiwasan na parang ang tingin sa'yo ng ilang tao sa paligid ay isang kakumpetensya, diba? Pero tuloy ka lang sa mga hangarin mong ito dahil ang ganda, 999, angel number, nakikita ko dito. Mula dito sa ilang pangarap mo ay gusto mong marating, kung magpo-focus ka sa ngayon, kung ano yung ginagawa mo ngayon na alam mong patungo sa patuloy mong paglago, kumbaga merong advantage para sa'yo, then dyan pahigit na magbubukas yung ilang pinto ng opportunity for you, Scorpio. Huwag ka lang magpatalo kasi maaring may ideya ka dito or wala. Sa ilang pwedeng tension or ano pa mang pakiramdam na mag-iiwan sa'yo ng hesitation or pagdududa sa iyong sariling kakayanan na ayaw natin. Okay? The world is a great sign at the center of your coin, Scorpio, na may success. Hindi man ito ngayon, sa realidad, tayo po ay magkakaiba pa rin ng posisyon, sitwasyon. 999. Patungo ka po dun sa bunga, sa resulta, sa magandang posibilidad na pwede mo pang maramdaman or matutunan, maranasan, mapuntahan. Ngayong mid-month, January 2024, Scorpio. Hi Sagittarius, mid-January 2024, mid-month, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Sagittarius, message. Sagittarius. Uy, ang ganda-ganda. Anong maiwan natin para sa mga taong ito na maaaring makapakinig? Sagittarius, ayan. The Queen of Cups, Knight of Cups, reverse yung isa, the Lovers, and the Justice. Sige, add pa natin to the Seven of Cups. Uy, parang ang dami niyang options. Ang daming choices. When it comes to love man ito, bilang the Lovers ay narito. Ang ganda. The Lovers, yung love, aangat, maparelasyon man, pag-ibig, trabaho o pera, may ilang options. Mapapasana all na lang yung ibang signs dahil parang hindi kayo mawawalan. I mean, sabi ko nga, meron at meron kayong pagpipilian, meron at meron kayong mabubunot. Maaring maging money or love magnet kayo ngayong mid-month, January. Parang kusa itong didikit sa inyo. Kusa itong papasok sa inyo. At dyan, mapapanatili niyo. Excited ako sa umaangat para sa inyo, Sagittarius. Justice card. Mapapanatili ninyo yung balance na kailangan nyo pagdating man sa pera, trabaho, relasyon na napakaganda.
Parang mabubusog kayo ngayon. At tataba, kasing taba ni Moonchild, wag naman. Pero balance. Mas matutugunan mo yung ilang pangangailangan ng, ito, yung na-mention ko, kapareha, pamilya, or sa inyong mga personal na kagustuhan, yung mga gusto nyong gawin, mapuntahan, maranasan, wala pong imposible ngayong mid-month pa lang ng January 2024. May pag-init sa buhay, pag-ibig at pera. So, sana all na lang kami. Ganon. Ang ganda. At dito, syempre paano, sana mapanatili mo yung balance talaga. Nang hindi ka nasasobrahan or nakukulangan. Kasi parang ang dami mong gustong gawin, puntahan, bigyan ng pag-aksyon, bilhin sa mas practical. The Seven of Cups ay narito. So, isa-isa lang. Baka malasing sa dami. Ano? Isa-isa lang yung inumin mo. Isa-isa lang yung tanggapin mo. Kasi, work-wise, maaring merong ilang offers. Job offers ba ito? Or projects, extra work for an extra income. Pero, Sagittarius, isa-isa lang. Ano, magtira rin. Magtira rin para sa ilang signs. Ganon, charet. Hindi. Kung pag magtira rin para sa iyong sarili. Doon sa panahon mo para ikaw naman ay makapag-relax. Relax rin pag may time. Kasi syempre pa itong ilang offers na ito, guys. Kaakibat niyan ay yung ilang responsibility rin. It could be an extra. So, meron ding extra responsibility. So, make sure na kaya mong harapin kung ano man itong, kumbaga tinatanggap mo, kung ano yung pumapasok. Kaya mong tanggapin yung kaakibat na responsibilidad. Pero sa aking nakikita dito, the Justice Card, balance ka. Alam mo na to. Sisiw na lang to sa'yo. Magiging multitasker kayo ngayong month. Mid-month. Nandito yung pagiging action-oriented nyo. Focus. Andito yung energy. Sobrang pumapabor yung ilang bagay sa inyo ngayon. Hindi nyo pa man ito ma-realize or maisip. The Knight of Cups reverse. May pagkakataon na sana wag naman. Parang nahuhulangan pa ang ilan. So, paangatin yung pasasalamat. Gaano man yan kalaki, kaliit. Yan ay something na patungo sa inyong improvement or even development. Patungo pa sa inyong mga highest good potential sa buhay. Lalo pa kung andito yung talagang mahal nyo o yung passion nyo na matatawag. Na hindi lang kayo nagwo-work. Hindi lang kayo nagwo-work, pero nag-e-enjoy rin kayo. Na ang ganda. Kumbaga, nagtatrabaho kayo, pero at the same time, parang kaakibat nito, halimbawa, pinadala kayo sa ibang lugar, nagta-travel kayo, bilang kayo yung mga travel sign, gusto niyo talagang gumagalaw, umuusad. So, hindi lang kayo nag-work, but at the same time, na-enjoy niyo yung travel, nakasama ng perks ng inyong trabaho, na ang ganda. Okay, so, balance is the key, kasi hindi tayo perfect, di ba? Panatilihin yung tiwala, yung init na ito sa inyong buhay, pag-ibig man, relasyon, may pagtaba, sabi ko nga. Kasi ang dami yung ang daming inumin. Ayan. Pero isa-isa lang, okay? Take it easy. Huwag masyadong parang, ano bang tawag dito? Hindi mag-pressure eh. More on excitement eh. Kasi di ba pag excited tayo, may tendency na baka masobrahan. So, easy lang. Kalma. Positive. Ngayong mid-month of January 2024, Sagittarius. Capricorn, mid-month of January 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. We'll be straightforward hanggat kaya at maaari. Ano nga bang maiwan natin para sa mga Capricorn ngayong mid-January 2024? Message. Capricorn. Ano maiwan natin para sa mga taong ito? Ayan, the High Priestess, the Temperance. Okay. So, mas in control kayo ngayon. Or mabibigyan nyo na ng control at nung balance, nung sapat na pagkakalma ang ilang sitwasyon sa inyong buhay. Especially kung i-compare nyo yung itinakbo ng ilang bagay-bagay. The star ay narito. Nitong
nakalipas na unang araw or linggo ng taon or nitong mga nagdaang holiday, Christmas, yung kabagalan, na parang hindi nyo nabigyan ng sapat na balance at control ang sitwasyon. And this time, mid-month, mas kalma na. Kita mo, the High Priestess, hawak niya na in control ang sitwasyon. Live na live po pala tayo ngayon sa ating FB. The Temperance card, the storm, may pagkinang, may pag-enjoy lang kasi nga ang balance ng buhay. Mentally, emotionally, physically, financially, maayos naman po yung ating nakikita. Maganda yung flow. Actually, the star, the Temperance, kung meron kayong hinihintay, ito na, ang dami nitong nais iparating. Hinihintay na resulta, pangarap, or goal ba ito? Anything na ibinato nyo sa mga tala. Ayan. Kung baga hiniling nyo na kung saan ay ito na guys, diretsahan. The High Priestess ay narito. Meron kayong something pangarap na hindi imposible ngayon pa lang ay masilayan nyo na, matanggap na ng ilan. Tayo po ay general message, pero merong something surprise or unexpected ganap dito na kung saan, kasi ang balance nyo na mas control na kayo sa mga sitwasyon. Kung saan, syempre pa, matutuwa, maliligayahan kayo. Kung saan, mas may inspire kayo to take more action sa inyong buhay. The Star, napakagandang sign na meron kayong pangarap na matutupad. The Temperance card. Kung aking i-relate sila, this is something na pinanalangin nyo, the High Priestess, or talagang sinurrender nyo sa Kanya. Sa inyong faith, maging ano pa man po ang inyong religion, pinanghawakan nyo, pinagdasal nyo, kinapitan nyo. Claim na po natin na merong pagtupad sa inyong mga pangarap. Maging ano pa man yan, yung mga hinangad nyo. Okay? May pagsilay dyan. May pagliwanag sa part na yan. May pagkinang. Mapausaping love life man ito. May paglalim tayong nakikita dito. Hindi imposible for some of you na makatanggap ng love or marriage proposal this time. Or, eto, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Sabi ko nga, the story pa lang The High Priestess, the Temperance card. These are all major arcana sa tarot, guys. So, major, big decisions, big ganap, yung pwedeng ibato sa inyo ng universe ngayong mid-month pa lang of January. May something, mga magagandang posibilidad kung saan ay magbibigay diin ng bongga ang buhay. Hindi pa imposible para sa ilan na, sabi ko nga, lumagay na kayo sa tahimik, mas seryoso na, magsama na kayo sa isang bubong, or merong ito, hindi medical advisor again ng Moonchild, pero merong baby blessing. Merong mag-positive. Kung hindi man ito mag-apply sa inyo mismo, sa ilang tao sa inyong buhay, malapit sa inyong mga puso, pamilya, or it could be unexpected or a surprise pa nga, hindi nyo inaasahan. Other indications, kasi sobrang balance na mas magkakaroon kayo ng time ngayon sa isa't isa, sa ilang taong malapit sa inyong buhay. Kumbaga yung bonding naman, kasama sila. Or maybe isang message po ito to spend more quality time din kasama sila. Bilang isang Capricorn, patuloy yung hinaharap yung ilang trabaho yung ilang ganap, yung ilang gawain. Pero sana this time, kahit ngayon naman, ay harapin nyo rin yung alam yung deserve nyo, okay, na pakisamahan at paglaanan ng oras para sa inyo ngayong mid-January 2024, Capricorn. Hi Aquarius, mid-January 2024, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. We'll be straightforward sa ating reading para sa mga Aquarius. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Aquarius. Wait. Okay, may maangat na dito. 4 of Pentacles, 9 of Pentacles reverse,
The Chariot. So, nagbibigay diin, and highlight dito, yung inyong konsentrasyon na may kaugnayan sa pera at pamilya. So, the Chariot. Okay. Reverse. 9 of Pentacles. Maring, para sa ilan tayo po ay general message. Ano po? Just only take what resonate, Aquarius. Pero maaring meron kayo ditong itinatanim, ipinupunla, na ilang pundasyon bilang January. Fresh start, new beginnings. Pero tahimik nyo lang po itong itinatanim. Kumbaga, hindi nyo pa ito vocal na sinasabi sa lahat, sa madla. Maring pinaghahandaan lang ito ng ilan ng tahimik lang, ng mas private, na mas kalma. Binibigyan nyo ng seguridad, ng proteksyon. Itong ganap na ito, na may kaugnayan, as I've mentioned, sa pera at pamilya. Or maaring sila muna yung higit na pinapriority nyo rin, or sila yung nakakaalam lang muna nito. Maging ano ba man yan, ng kahit sa simpleng proyekto ito gawain, or ilang goal nyo ngayong taon, na kalma lang muna. Tingnan natin. Kumbaga parang trial and error, dumadaan kayo sa ganon. Halimbawa, for some of you, andito yung concentration na napagtuunan itong ilang pangarap nyo pa, ng tahimik lang. Okay? Or meron kayong ilang laban ngayon na tahimik nyo lang na kinakaya at pinagtutuunan. Or, other messages, kung kailangan nyo ng something, ito, tayo po ay general. Okay, general message. Kung kailangan nyo ng something, kahit sa simpleng pagpapayo, opinion, komento, or suporta, hindi man ito may kaugnayan sa pera, pero andito ang pamilya, umaangat sa inyo. The Chariot, the Four of Pentacles. Suporta ng mga taong mahalaga at malapit sa iyong puso. Ang iyong kapareha or ilang family members, kung kailangan nyo ng support, Aquarius, hindi kayo nag-iisa. Okay? Merong someone na handang gumabay sa inyo. Minsan, kailangan lang din natin mag-approach. Kailangan lang din natin lumapit. Walang masamang magtanong. Merong willing na tulungan ka. Hindi ka nag-iisa. Tiwala lang, laban lang, tuloy lang para sa inyo ngayong mid-month, January 2024, Aquarius. Hello Pisces, ito na po ang inyong reading mid-month, January 2024. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward siding reading para sa mga Pisces. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Pisces, Pisces, Pisces. Ayan, umaangat na agad. 3 baraha agad. Okay. Sige, add pa tayo dito. Ito nang sa unahan. Okay. Miss Marilu, babalikan po kita. Laban muna natin tong Pisces. Gusto kong, wait lang guys, kasi naka-live rin tayo sa ating FB. Live na live po tayo. Screenshot ko tong question ni Miss Marilu. Baka mawala. Kasi minsan mabilis po ang comment section. Hindi ko na mapindot. Okay. Okay. Laban na natin. Pisces. Ace of Pentacles, the Magician. Maaring meron kayong bubuin ngayon or ngayon palang inaayos nyo na ito na bagong simulain. May something bago kayong inaasikaso. Kung saan parang kung hindi ito inaasikaso, kinukumpleto na may kaugnayan sa ilang responsibility nyo sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, pamilya. The Magician is in reverse kasi. The Ace of Pentacles. Papaangatin niyo yung opportunity na ito. Siyempre pa. Or kusa itong ibabato sa inyo ng universe ngayon. Para sa ilang inaayos nyo sa mas praktikal na may kaugnayan sa work man ito, project, or maging ano pa man yan na parang kulang or nakukulangan kayo. Then this time, aangat yung opportunity para mapunan nyo yan. Yung ilang kakulangan. Okay, claim na po natin yan para sa inyo. 9 of Cups, may ilang bagong simulain. King of Wands. Okay, about relationship tayo. Kung itong kulang na aking na-mention ay mag-apply sa usaping relasyon, tayo po ay general reading. Just only take what resonate.
then mapupunan. Ganon din yung may iwan natin, mapag-aalayan nyo na ng higit na oras ngayon yung ilang parang hindi nagbalanse nitong mga nakalipas na araw. Dito kayo higit na aangat yung inspirasyon na magkaroon kayo ng pagkakataon to bond with your loved ones or your partner, with your friends. At dito, mas magiging magical yung connection nyo. Aangat yung katatagan ng isa't isa. Parang, andito pa rin yung enjoyment. Kahit na may pagkaseryoso doon sa ilang kakulangan nyo, when it comes to work man ito or money. Pero, gusto rin, na, syempre pa, ay nagiging bukas kayo sa ilang opportunity ng ilang spark. Parang merong pag-glow dito. Glow up ng ilang social connection mo. The King of Wands, parang may pag-init sa iyong paraan kung paano ka nakikisama or nakikisalamuha. Lalo pa kung medyo may pagka, diba, sa dami ng iniisip natin na sa Pisces, very compassionate kayo. Ramdam nyo yung ilang kakulangan, lalo pa kung mag-apply yun. So, alalay lang sa part na sana hindi ka nasasobrahan. Hello, Pisces. Ayan, nalobat tayo. Pasensya na. Ilalaban ko tong ilang messages. Ang ganda, may ilang bagong simulain, especially when it comes to your connections, or mapapalalim yung connection na meron ka sa mga taong ito. Lalo pa, parang, ito umaangat yung ilang reconnection, yung ilang hindi nyo napunan na bonding, yung, kumbaga parang, yung hindi natuloy na ilang plano nyo na bonding, na party events, ganyan. Pero this time, or maybe isang message po ito, na i-allow mo naman, pahintulutan mo yung sarili mo, bigyan mo ng opportunity ang yung sarili na mag-enjoy rin. Lalo pa nga po, kung mag-apply yung something, parang paglaban nyo, pag-push nyo in life, na syempre pa deserve ang magpahinga, magliwaliw, mag-enjoy rin. Para sa inyo, ngayong mid-month of January 2024, Pisces.